What is up mga Lodi? So ayan, gamit na natin ang Rebel. So share ko sa inyo yung unang impression ko dito. Actually hindi ko na first ride to. Siyempre nagagamit ko na siya. Ngayon lang ako nagkaharap na mag vlog kasi hindi ako masyadong nakaka-rides. Pero ngayon ito na. So ayan, na timing pa tayo sa ano. Unang masasabi ko kay Rebel, kung napansin, medyo nanibago lang talaga ako kasi ngayon lang ako nagkaroon ng big bike na sobrang baba ng upuan. Alam mo yun, sarap sa feeling pala. Yung feeling mo matangkad ka rin kasi nga naabot mo na yung motor. Kasi yung mga last na naging bike ko, wala, puro tingkayad lahat. Parte na yun ng pagiging maliit. Sanayan lang naman, makukuha sa training. Tsaka yun, masarap sa feeling kasi mababa. Kaya yun ang isa kong nagustuhan kay Rebel 500. Tapos noong ko tong ni-ride, pinaka nanibago ko yung position. Kasi nakuha ko to ng ano eh, naka forward control na siya, which means is nandito na sa nakapaharap na konti yung ano, brakes nya tsaka shifter. Ayan, tulad nyo, no, nakikita nyo yung paa ko naka ganun na, imbis na nandito sa baba. Doon ako nanibago kasi habang inaano ko siya, dinadrive, hinahanap ko yung ano, nakalimutan ko naka forward control pala. Tiyatapakan ko na yung bracket. Yeah, yun pinaka nanibago ko doon. Pero after almost 150 km ride siguro yun, medyo ano na, nakuha ko na yung ano niya, nasanay na rin ako. Kaya ano na, medyo alam ko nang gamitin. Tapos dito sa side mirror, nanibago rin ako sa side mirror kasi nakababa. Ito dito, actually gusto ko yung forma na ganyan. Nakaganyan na siyang nakuha ko, pero pinalitan ko lang yung stock side mirror ng medyo wide ng mirror nya. Medyo ano kasi wala akong makita dun sa stock, masyadong ano, parang normal yung ang mirror nya, naka-zoom, parang naka-zoom. Ito naka-wide, so ito mas kita ko na siya, which is good. Maganda lang dito sa ilalim, hindi nakaharang yung mga braso natin na kitang kita ko naman sa likod. Kaya okay naman siya. Sa mga nakikurious lang, may nakikita pa dyan, meron naman, malinaw. Depende na lang din sa side mirror nyo. Sa akin malaki. Tapos ang isang nanibago pa ako, syempre galing ako ng 660 inline 3, tapos may quick shifters. Yun, automatic na yun. Ito, syempre balik manual tayo, balik clutch. Kaya ito, nagta-clutch na ulit ako, which is para hindi naman masyadong boring.
masusulit mo kasi yung mga cambio ng Rebel eh, kasi syempre 500cc pero 471 lang ata yung eksakto. Pero ano naman siya, okay naman. Sa torque, malayo kasi yung difference talaga eh. Talagang malayo, mas malakas yung torque ng Trident. Ito swabe lang. Design for ano to, chill ride kumbaga. Kasi nga 'di ba cruiser. Actually hindi ko to pinapatakbo ng lagpas 120 eh. Kasi ang sarap niya rin gamitin, ang relax. Pero nung una kong drive to, wala pa siyang ano, risers, handlebar risers. So ngayon nalagyan ko na. Nung una kasi medyo nangangawit ako kasi ano eh, hindi ko masyadong abot. Hindi naman sa akin di abot. Abot ko naman pero medyo nakayuko pala ako ganun. Dapat gusto ko ng ano eh, gusto ko yung relax lang. Hindi masyadong stress yung likod ko na. Kaya nilagyan ko ng risers na ano, tumaas konti tapos nag forward sa akin para ano, para mas relax. Ngayon mas relax na siyang malayo kumpara sa dating setup nito nung nakuha ko. So ano ba ang impression ko dito? Na una yung nanibago pa ako kasi wala siyang RPM para makita mo sana kung kailangan mo na mag-shift, ganun, di ba? Ito pakiramdaman mo na lang yung makina. Kung ma-vibrate na, doon ka na mag-shift. Tsaka isa pa yun, vibration. Napansin ko sa kanya may vibration talaga. Siyempre normal sa inline to, pero tolerable naman. Tapos itong fuel gauge nya, pansin ko rin. Ano, kaka full tank ko lang, nag-drive na ako ng 100 km, nagbawas na ng ano 2 bars. Ewan ko kung bakit, pero pinagasan ko to ng nasa 1 bar siya. Ilan lang naikarga ko, 5 liters lang. Ibig sabihin mabilis lang talagang bumaba yung indicator nya, pero marami pa talaga siyang laman. Kaya tansya-tansyahin nyo na lang, kasi mahirap na maubusan ng gas, di ba? Lalo maliit tangke nito eh, pero tipid naman siya. Di pa ako bumababa sa 20 km per liter. Kaya okay na okay siya pang ano ko, pang rides ko sa work. Chill ride na lang tayo ngayon eh. Ayoko na rin ng ganung kabilis. Pero soon siguro pag nakaipon ulit tayo, baka mag-upgrade din ulit ako. Pero cruiser pa din or retro. Pero so far enjoy ko tong Rebel kasi gusto ko talaga yung looks na. Tapos alam mo siya, bagay na bagay talaga sa mga katulad nating average height lang. Tapos yung napansin ko pa dito naninibago pa ako na isa. Dahil mababa yung seat height, syempre mababa yung ground clearance. So pag sa kurbada medyo nag-aalangan na ako. Ayoko na yung magkurbada ng mabilis. At na kinakabahan ako actually. Syempre hindi naman to design pang banking kasi. Kaya control lang doon.
wala naman tayong hinahabol na ano eh, wala naman, di naman tayo nakikipagkarera eh. Daanin na lang natin sa papugian, di ba? Kaya yun. Tsaka ano pa ba, mabuti na lang nakuha ko na tong naka-exhaust na full system siya by Noi Custom. Doon din ako na nibago kasi siyempre hindi na screamer, tapos hindi siya ganun kaingay kahit straight siya, pero hindi naman kasi totally straight, medyo maliit naman yung lalabasan sa dulo, yung butas, kaya hindi siya ganun kaingay. Maingay lang siya pag talagang high RPM na rin, pero hindi siya ganun kaingay kumpara sa bike ko dati, talagang maingay yun. Kaya yun, pero which is okay na okay naman kasi hindi masakit sa ulo yung ingay niya, hindi mo kailangang mag earplugs, tsaka friendly to neighborhood. Banatan natin dito. Oo, di ba? Hindi siya design for speed. Actually okay na siya eh, paano lang, kung sasabay ka sa mga 400cc na Ninja, ganun naman, may iwan talaga to. Lalo kung pareho kayo ng skills din, iiwan ka talaga ng mga 400 na mga sports ang datingan, mga naked gano'n. Ito kasi ano lang eh, talagang chill ride. Kaya mahirap sumabay sa mga 1000cc. Huwag ka nang sumama. Joke. Pag ito lang gamit mo, siguraduhin mong may kasama kang kasing bagal mo lang magmaneho. Sigurado kasi may iwan. Kahit anong piga mo dito. Ito, full throttle, oh. Ayun, oh. Kaya naman niya mag 130, 140. Ayun, napatakbo ko na siyang 130. Pero hindi advisable kasi yun nga, ang design niya, cruiser. Sasaluhin mo rin lang ng hangin eh, hindi ka komportable. Diba, ganyan na 80, 100, okay na. So, ano pa ba yung mga una kong napansin dito sa Rebel? So far, yun lang masasabi ko naman. Yun yung mga unang napansin ko talaga nung simula nung ni-ride ko tong Rebel. Talagang pinaka nanibago ko yung dito sa foot peg. Dito sa ano niya, shifter tsaka brakes. Yung naka forward kasi yung paa eh. Siyempre first time ko lang magkaroon ng bike na ganito. Hindi na kasi ito yung stock eh. Actually hindi ko pa natatry yung stock na Rebel, yung talagang pure stock. Kaya hindi ko mapagkumpara eh kung ano yung mas maganda. Pero okay naman tong naka forward control kasi alam naman natin na cruiser ganito talaga ang datingan. Kaya ako naman gusto ko rin. At mabuti na lang naka forward control na rin nung nakuha ko naman. Kaya ayan, ganito lang tayo, ride ng chill. Tsaka so far na try ko to sa medyo traffic. Okay na okay siya. Good for ano siya, good for traffic kasi nga mababa yung upuan. Tsaka madali naman siyang iliko-liko tsaka singit kasi nga very slim design. Ano yung design niya, manipis kumbaga. Kaya hindi mahirap isingit. Kaya yun, yun lang naman mga Lodi sa ngayon. So
Sa next vlog na siguro yung mga iba, kasi gusto ko i-ride ko muna ng i-ride to para masabi ko sa inyo yung mga ayaw ko tsaka nagustuhan ko rin dito sa Rebel. Mga ganun na ano, kasi hindi ko pa siya masyadong talagang nararide ng matagal, kaya share ko sa inyo sa ano, sa next vlog ko. Sa ngayon i-ride ko muna siya ng i-ride para maano ko talaga kung ano yung mga pinaka nagustuhan tsaka pinaka ayaw ko sa Rebel na to, Rebel 500. So far yun na lang muna ang pag-uusapan natin mga lodi. Share ko lang sa inyo yun para sa mga bagong magkakaroon pala ng Rebel na nagganito ang setup, para may idea kayo. Basta ako, last na naging bike ko, Triumph Trident 660. So kung ikukumpara ko siya doon, so malaki talaga yung difference, tulad ng mga nasabi ko kanina. Pero parehong maganda ang bike, parehong worth it. Kaya yun, sa ngayon yun muna mga lodi. Concentrate muna ako sa biyahe ko dahil medyo maraming truck. Thank you sa panonood. See you next vlog. Ride safe always.